Sa lahat ng ayaw ng umuwi mula sa Pilipinas, magandang araw sa inyo. Ako si Alexandra Rojesca, 28 taong gulang, isang propesyonal na manlalaro ng volleyball mula sa ibang bansa na kasalukuyang naglalaro sa propesyonal na liga ng Pilipinas. Nagmula ako sa lungsod ng Krakow sa Poland at 18 taon na akong naglalaro ng volleyball. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo kung bakit ako napadpad sa Pilipinas at ang pangyayaring tuluyang nagpabago sa aking kapalaran. Naganap ang lahat noong taglagas ng 2021 sa isang espesyal na pambabaeng torneo ng volleyball na idinaos sa Maynila. Noong panahong iyon, ako ay isang middle blocker para sa pambansang koponan ng Poland at isa sa mga sandigan ng aming team. Sa aking taas na 188 cm, maganda ang naging paglalaro ko sa mga liga sa Europa at tiwala akong magiging mahusay din ang aking pagganap sa torneong ito. Ngunit, isang pangyayari, bago pa man magsimula ang kompetisyon ang nagpabago sa lahat. Si Marta Kowalska, ang aming pangunahing manlalaro at alas, ay nagtamo ng pinsala sa litid ng kanyang kanang tuhod habang kami ay nagsasanay. Siya ang puso ng aming opensa at ang sentro ng diwa ng aming koponan. Ang paglalaro nang wala siya ay parang pagkawala ng aming kanang kamay. Sa kabila nito, nagpasya kaming mga natitirang manlalaro na lumaban hanggang sa huli at tumulak patungong Pilipinas. Ang torneo ay ginanap sa Mall of Asia Arena na dinaluhan ng 5 bansa, ang Pilipinas, Brazil, Estados Unidos, Italia at ang aming koponan, ang Poland. Lahat ng koponan ay mga nangunguna sa larangan. Sa totoo lang, kahit nabuo ang aming koponan, magiging mahirap pa rin ang kompetisyon, ngunit ang katotohanan ay mas malupit pa sa aming inaasahan. Sa unang laban, natalo kami sa Brazil, 1,003. Sa sumunod na laban, kami ay tinambakan ng Estados Unidos, 0,003. At natalo muli sa Italia, 1,003. Sa puntong iyon, halos tiyak na kami ang magiging huli sa aming grupo. Araw-araw, lalong lumungkot ang mga mukha ng aking mga kasamahan. Sa aming locker room, walang sinuman ang nag-uusap at dumating ang mapagpasyang laban, ang aming salpukan kontra sa host team ang Pilipinas. Ang Mall of Asia Arena ay punong-puno ng mga manonood. Ang mga upuan ay nagmistulang karagatan ng mga kulay ng watawat ng Pilipinas. Ang sigaw para sa koponan ng Poland ay halos hindi marinig. Ang laro ay kontrolado ng Pilipinas mula simula hanggang wakas. Sinubukan naming lumaban ng buong lakas, ngunit may hangganan ang isang koponang kulang sa pangunahing manlalaro. Natalo kami sa unang set, 21,025, sa ikalawang set, 19,025, at sa ikatlong set, 22,025. Isang malaking pagkatalo, 0,003. Sa laban na iyon, nakapagtala lamang ako ng 3 puntos mula sa atake at hindi man lang nakablock ng opensa ng kalaban. Pagkatapos ng laban, pagbalik sa locker room, walang ni isang nagsalita. Kumpirmado na ang aming pagiging kulelat sa grupo. Kinuha ko ang aking smartphone nang nanginginig ang mga kamay at nag-video call sa aking mga magulang sa Poland. Ma, Pa, hindi ko na po kaya. Siguro wala talaga akong talento sa volleyball. Humagulgol ako sa harap ng aking mga magulang sa screen. Sa loob ng 18 taon kong paglalaro ng volleyball, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong kawalan ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, mag-isa ako sa aking silid sa hotel, nakatitig sa kisame at nag-iisip. Bakit pa tayo lumayo para lang mapahiya ng ganito? Sa labas ng bintana, tanaw ang mga kumikinang na ilaw ng Maynila sa gabi, ngunit ang ganda nito ay hindi tumagos sa aking puso. Mayroon pa kaming huling laro bukas laban sa Kenya, ngunit wala na itong epekto sa aming ranggo. Isa na lamang itong laro para makumpleto ang schedule. Isubsob ko ang aking mukha sa unan at bumulong sa sarili. Tama na. Titigil na ako sa paglalaro ng volleyball. Noong mga sandaling iyon, hindi ko kailanman inakala na sa kinabukasan, isang pagkikita ang magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Kinabukasan, nagising ako na may mabigat na pakiramdam na parang may bakal na nakadagan sa aking puso. Halos hindi ako nakatulog kagabi, palingalinga sa kama buong gabi. Nang tingnan ko ang orasan, alas 7 na ng umaga. Ngayong araw ang huling laban namin kontra sa Kenya, ngunit bago iyon, nais kong maglaan ng oras para ayusin ang aking nararamdaman. Naramdaman ko na kung mananatili ako sa silid, babalikan na naman ako ng desperasyon ng nakaraang gabi. Kaya nagpasya akong lumabas
at maglakad-lakad sa isang parke malapit sa aming hotel, ang Liwasang Pag-asa. Nais kong langhapin ang sariwang hangin sa umaga para mabago ang aking pakiramdam. Ang Liwasang Pag-asa ay isang maliit na parke sa isang residential area na may malalagong puno. Ang sikat ng araw sa umaga na tumatama sa mga dahon ay nagbibigay ng napakagandang tanawin. Marahil dahil umaga ng isang karaniwang araw, iilan lamang ang mga taong naglalakad at nag-eehersisyo sa parke. Umupo ako sa isang bangko at tumingala sa langit. Habang nag-iisip kung ano ang susunod kong gagawin, bigla akong may narinig na isang maliit na boses mula sa aking likuran. "Excuse me po, kayo po ba yung manlalaro ng volleyball mula sa Poland?" Nang lumingon ako, nakita ko ang isang batang babae na nasa elementarya, kasama ang kanyang ina. Magalang na nagsalita sa akin ang bata sa Ingles. Ang kanyang ina ay mukhang isang mabait na babae na nasa mga unang taon ng kanyang 30 at mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak. Ang pangalan ng bata ay Maya, 9 na taong gulang. Sa kanyang mga kamay, may hawak siyang isang bagay na maingat niyang pinangangalagaan. Nang tingnan ko ng malapitan, nakita kong isa itong gawang kamay na watawat ng Poland. Gawa ito sa telang pula at puti na maingat na tinahi. Halatang ginugol niya ang kanyang oras sa paggawa nito ng may dedikasyon. Ang isa pa niyang hawak ay isang puting papel na may malalaking letrang nakasulat sa Filipino. "Salamat po." At sa ilalim nito, may mga letrang hindi ko mabasa. Nakalaunan ay nalaman kong ang salitang dziękuję na nangangahulugang salamat sa Polish. Paano nahanap ng isang 9 na taong gulang na bata ang salitang Polish? Ang mga letra ay medyo hindi pantay. Ngunit ramdam na ramdam ang kanyang pagsisikap. Magalang na ipinaliwanag ng kanyang ina. "Pasensya na po, napanood po kasi ng anak ko ang laro ninyo kahapon sa TV at sinabi niyang gusto niyang magpasalamat sa inyo, Miss Alexandra. Pasensya na po sa abala ngayong umaga." Nagulat ako. Sa laro kahapon, kami ay natalo ng husto. Ito ay isang laro kung saan napakahusay ng ipinakita ng mga manlalarong Pilipino. Bakit gugustuhin ng isang maliit na batang tulad niya na magpasalamat sa aming mga natalo? Si Maya ay nagsalita ng may hiya ngunit buong pagsisikap. "Ang galing niyo po kahapon. Nakita ko po kung paano kayo lumaban hanggang sa huli at para sa akin, napakahusay po noon. Kahit natalo po kayo, napakaganda ng laban. Gusto ko pong maging katulad ninyo balang araw, Miss Alexandra." Sa sandaling marinig ko ang kanyang mga salita, hindi ako makapagsalita. Kahit natalo, maganda ang laban, hindi sumuko. Gusto kong maging katulad mo balang araw. Sa buong buhay ko bilang isang manlalaro ng volleyball, wala pang nagsabi sa akin ng mga salitang ito bilang isang talunan. Sa Poland, ang palakasan ay tungkol sa resulta, ang nagwawagi ay pinupuri, habang ang natatalo ay nakakalimutan. Lumaki ako sa isang mundong ganoon. Iyon ang dahilan kung bakit napakasakit para sa akin ang pagkatalo kagabi. Ngunit ang 9 na taong gulang na batang ito ay iba. Hindi niya tiningnan ang pagkapanalo o pagkatalo, bagkus ay pinahalagahan niya ang aming paglalaro. Sinabi niyang maganda ang aming paglaban ng buong lakas. Dinagdagan pa ng kanyang ina. "Nag-aaral po ng volleyball ang anak ko mula pa noong 3 taong gulang siya. Nang mapanood niya ang laro kahapon, sinabi niya, nagsumikap po talaga ang mga manlalaro ng Poland. Siguradong malungkot sila. Gusto ko po silang pasalamatan." Kaya hinanap niya sa internet ang salitang Polish at pinaghirapang isulat. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa aking mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan tulad ng kagabi. Ito ay mga maiinit na luha na dulot ng pagdama sa kabutihan ng iba. Iniabot sa akin ni Maya ang gawang kamay na watawat at ang papel na may pasasalamat. Sa sandaling tanggapin ko ang mga bagay na ginawa ng kanyang maliliit na kamay ng may buong dedikasyon, may isang bagay sa aking puso ang nagbago. Itinuro sa akin ng maliit na anghel na ito na ang tunay na halaga ng palakasan ay hindi lamang tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo. Ang kilos ng paglaban ng buong lakas ay may kapangyarihang mag-iwan ng impresyon sa mga tao. Yumuko ako para maging kapantay ng kanyang paningin. Hinawakan ang kanyang mga kamay at sinabi sa Filipino, "Salamat po." Agad na nagliwanag ang mukha ni Maya. Pagkatapos ng aming pagkikita ni Maya at ng kanyang ina sa parke, naupo kami at nag-usap sandali sa bangko. Buong sigasig na ikinuwento ni Maya ang tungkol sa laro kahapon, kahit na may halong hiya pa rin. Bawat dalisay na salita niya ay unti-unting naghilom sa aking sugatang puso. Biglang nagsalita ang ina ni Maya.
Kung hindi po ninyo mamasamain, maaari po ba namin kayong imbitahan na maghapunan sa aming bahay ngayong gabi? Gusto pa po kasing makipag-usap sa inyo ni Maya. Nagulat ako. Ang pag-imbita sa isang dayuhan na kadarating lang sa kanilang tahanan ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang mukha ng ina ay puno ng katapatan, kaya tinanggap ko ang kanilang imbitasyon ng may pasasalamat. Pagkatapos ng aming laro sa hapon, pumunta ako sa bahay ng mga Santos ayon sa address na ibinigay sa akin. Sa huling laro laban sa Kenya, natalo kami 2003, ngunit hindi na iyon mahalaga. Ang pagkikita namin ni Maya kaninang umaga ay nagpagaan ng aking puso. Ang bahay ng mga Santos ay isang 2 palapag na bahay sa isang tahimik na subdivision. Pagdating ko sa harap ng bahay, narinig ko ang masayang usapan mula sa loob. Nang pindutin ko ang doorbell, mabilis na tumakbo si Maya upang buksan ang pinto. Sinalubong ako ng isang maningning na ngiti. Nandito na si Ate Alexandra. Sa pinto, hindi lang si Maya ang naroon, kundi pati na rin ang kanyang ina na nakilala ko kaninang umaga, kasama ang kanyang ama at lola na ngayon ko lang nakita. Ang kanyang ama ay isang empleyado ng kumpanya na nasa mga unang taon ng kanyang 40 na mukhang kararating lang mula sa trabaho. Ang kanyang lola naman ay isang eleganteng matandang babae na nasa mga 70 anyos na kasuot ng magandang damit. Welcome po, buong araw kang hinintay ng anak namin, magalang na bati ng ama. Ang lola ay ngumiti rin sa akin at nagsabing, mahabang biyahe, siguradong pagod ka iha. Naghanda kami ng simpleng salo-salo pero galing sa puso. Ang kapaligiran sa bahay ay nagpaparamdam ng init ng isang tunay na pamilyang Pilipino. Sa hapagkainan, nakahain ang napakaraming lutong bahay na pagkaing Pilipino, sinigang na hipon, adobo, kare-kare at marami pang iba. Lahat ay mukhang napakasarap. Bago kami magsimulang kumain, may ipinakita sa akin si Maya ng may kagalakan. Ito ay isang scrapbook na siya mismo ang gumawa. Sa pabalat, nakasulat sa kanyang maayos na sulat kamay, tala-arawan ng bawat laro ni Ate Alexandra. Isang linggo ko po itong ginawa, buong pagmamalaking ipinakita ni Maya ang scrapbook. Sa loob, puno ito ng mga larawan ko mula sa torneo, mga gupit mula sa diaryo, mga larawan mula sa internet, at maging mga larawan ko sa laro kahapon, lahat ay maayos na nakaayos. Ang mas kahanga-hanga ay ang detalyadong pagsusuri niya sa aking laro. Ang success rate po ng atake ni Ate Alexandra ay 40%. Hindi po man ito gaanong kataas, pero ang pagbibigay ninyo ng lakas ng loob sa inyong mga kasamahan ay napakagaling. Lalo na po noong huling bahagi ng ikatlong set, kahit na lamang ang kalaban, sumisid pa rin kayo para sa bola. Napahanga po ako roon. Halos hindi ako makapaniwala na ang isang 9 na taong gulang na bata ay makakagawa ng ganito kadetalyadong pagsusuri at hindi lamang sa numero siya tumingin kundi pati na rin sa kalidad ng laro at sa aking diwa. Habang kumakain, nag-usap kami ng buong pamilya tungkol sa iba't ibang bagay. Ngunit ang pinakanakatatak sa aking isipan ay ang kuwento ng lola. Sa Pilipinas, mayroon kaming kultura na tinatawag na puso. Ito ay ang pagbibigay ng suporta sa mga taong nagsusumikap. Hindi lang ang nananalo ang magaling, pinahahalagahan namin ang mga taong lumalaban at hindi sumusuko hanggang sa huli. Iyan ang puso ng Pilipino, iha. Dinagdagan ito ng ama. Ang paghanga ng anak ko sa iyong paglalaro ay marahil dahil sa diwa na iyan. Mas nakikita namin ang kagandahan sa puso ng isang tao kaysa sa resulta ng pagkapanalo o pagkatalo. Iyan marahil ang isang pagpapahalaga naming mga Pilipino. Labis akong naantig. Sa buong buhay ko, ang alam ko lang ay isang kulturang pumupuri lamang sa mga nagwawagi. Ang atletang natatalo ay walang halaga. Ang pagsisikap ay walang kabuluhan kung walang resulta. Itinuro sa akin na maniwala sa ganoon. Ngunit ang pamilyang Pilipinong ito ay iba. Hindi sila tumingin sa resulta, kundi sa proseso, hindi sa pagkapanalo o pagkatalo, kundi sa diwa. At sinabi pa nila sa akin na hindi ito isang espesyal na bagay, kundi isang normal na bahagi ng kulturang Pilipino. Sa huli, sinabi sa akin ni Maya, Ate Alexandra, sa susunod, kailangan niyo pong manalo ha. Pero kahit matalo pa po kayo, palagi ko pa rin kayong susuportahan. Kasi ang mga taong nagsusumikap, sila ang pinaka-cool. Nang gabing iyon, nang ihatid ako ng buong pamilya palabas, ang damdamin sa aking puso ay tuluyan ng nagbago. Ang kaisipang tumigil na sa paglalaro ng volleyball ay ganap ng naglaho. Ang aming huling laro laban sa Kenya ay kinabukasan. Ngayon, hindi na mahalaga ang ranggo.
Ang mahalaga ay ang lumaban ng buong lakas para sa mga taong nakilala ko sa bansang ito. Araw ng laro, mas maaga akong nagising kaysa karaniwan para maghanda. Ang aking puso ay magaan at puno ng positibong enerhiya na hindi ko pa naramdaman sa buong torneo. Napansin din yata ng aking mga kasamahan ang pagbabago sa akin. Alexandra, mukhang mas masigla ka, puna ng aming kapitan. Opo. Nakakilala po ako ng mga napakabuting tao dito sa Pilipinas. Ngayong araw, gusto kong maglaro ng pinakamahusay para sa kanila. 2:00 ng hapon, tumungo kami sa Mall of Asia Arena. Pagdating doon, tumingin ako sa mga upuan, gaya ng dati. At sa sandaling iyon, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad sa akin. Sa isang sulok ng arena, nakita ko si Maya at ang kanyang pamilya. At ang kanilang hawak ay isang gawang kamay na banner kung saan nakasulat sa Polish ang mga salita. Nang tingnan kong mabuti, nakita ko ang waltz, Alexandra, laban, Alexandra, na nakasulat sa malalaking letra. Ang mas nakakagulat pa, sa paligid ng pamilya ni Maya ay may iba pang mga Pilipino na naroon ang tiyo na nagtitinda ng prutas, ang tiya mula sa bookstore, mga estudyante sa high school, at maging ang kapitan ng kanilang barangay. Bawat isa ay may hawak na maliliit na watawat ng Poland at nagbibigay ng suporta sa amin. Nang magsimula ang laro, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa mga nakaraang laro, halos walang marinig na sigaw para sa Poland. Ngunit ngayon, iba. Mula sa kinauupuan ni Maya, malinaw na maririnig ang sigaw para sa Poland. Alexandra, Poland, laban. Ang mas nakakaantig pa ay ang mga sigaw ng mga bata ng Zengkuje sa Polish. Kahit hindi perpekto ang kanilang bigkas, ito ay mga sigaw na mula sa puso. Natalo kami sa unang set, 19,025. Ngunit hindi tumigil ang kanilang pag-cheer. Natalo rin kami sa ikalawang set, 22,025. Ngunit sa bawat pagkakataong kami ay naglalaro ng buong lakas, may maririnig na masigabong palakpakan mula sa mga manonood. At sa ikatlong set, lumaban kami ng husto hanggang sa lumamang kami, dasikom patlama itin. Sa sandaling iyon, dumating ang isang magandang pagkakataon. Ipinasa sa akin ng setter ang bola ng perpekto. Tumalon ako ng buong taas at ginamit ang lahat ng aking lakas para paluin ang bola. Lumusot ito sa block ng kalaban at bumagsak sa sahig. 21,018. Sa sandaling iyon, umugong ang buong arena sa sigawan, lalo na mula sa pwesto ni Maya, na kasing lakas ng sigawan sa isang stadium sa Poland. Itinaas ko ang aking kamao at yumuko sa mga manonood ng hindi namamalayan. Kahit na nanalo kami sa ikatlong set, 25-21, natalo kami sa ika-4 at ika-5 set na nagresulta sa pagkapanalo ng Kenya, 3,000, at kami ang nagtapos sa huling puwesto. Ngunit sa sandaling tumunog ang huling 7, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Ang buong arena ay tumayo at pinalakpakan kami. Pinalakpakan nila ang nagwaging koponan ng Kenya at pinalakpakan din kami, ang mga natalo, ng may pantay na paghanga. Hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Sa buong buhay ko, wala pang pumalakpak sa isang talunang koponan ng ganito kalakas. Sa panayam pagkatapos ng laro, hindi ko mapigilan ang aking emosyon. Ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na makatanggap ng ganitong suporta, sabi ko habang umiiyak. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong pasalamatan ang lahat ng Pilipino sa pagbibigay ng mainit na palakpakan sa aming mga natalo. Natutunan ko ang tunay na kagandahan ng palakasan sa bansang ito. Pagkatapos ng panayam, si Maya at ang lahat ay naghihintay sa akin sa labasan. Ate Alexandra, ang galing-galing niyo po. Ang huling atake ninyo, ang cool. Nang makita ko ang dalisay ng ngiti ni Maya, muling tumulo ang aking mga luha. At makalipas ang 2 taon, noong taglagas ng 2023, sa wakas ay pumirma ako ng kontrata sa Manila Phoenix, isang nangungunang koponan sa propesyonal na pambabaeng liga ng volleyball sa Pilipinas. Ang aking 2 taong pagsisikap ay nagbunga na. Sa araw ng aking pagdating sa Pilipinas, ang unang ginawa ko ay tawagan si Maya at ang kanyang pamilya mula sa Ninoy Aquino International Airport. Narinig ko ang masayang boses ni Maya, "Ate Alexandra, bumalik ka nga." Ngayon, si Maya ay 12 taong gulang na at isang mahalagang manlalaro sa kanilang local youth volleyball club. Ang aming unang pagkikita ay sa parehong parke, ang Liwasang Pag-asa. Naupo kami sa parehong bangko tulad ng 2 taon na ang nakalipas, ngunit ngayon, ang pakiramdam ay ibang-iba. Bumalik ako,
para tuparin ang aking pangako, sabi ko. Ngumiti si Maya at sumagot. Tuparin ko rin po ang sa akin. Nagsasanay po ako ng mabuti araw-araw para maging katulad ninyo balang araw. Nang makita ko ang kanyang paglago, labis akong naantig. Ang maliit na 9 na taong gulang na bata noon ay isa ng eleganteng manlalaro ng volleyball ngayon. Nang magsimula ang aking mga aktibidad sa Manila Phoenix, ginamit ko ang aking taas at kasanayan para maging isa sa mga pangunahing manlalaro ng koponan, ang antas ng volleyball sa Pilipinas at ang mainit na pagtanggap ng aking mga kasamahan ay muling nagparamdam sa akin ng kagandahan ng bansang ito. Lalo na ang sigaw ng mga manonood sa mga laro ay kahanga-hanga. Kahit na kami ang dehado, patuloy pa rin ang pag-cheer ng mga tagahanga hanggang sa huli. Ang kulturang pumapalakpak sa parehong nanalo at natalo ay nagpabalik sa aking alaala ng impresyon 2 taon na ang nakalipas. Ang bahay ni Maya ay naging tunay kong pangalawang tahanan. Ipinagdiriwang ko ang Pasko sa kanilang bahay bawat taon at natutunan ang maraming kultura at tradisyon ng Pilipinas. Nagluluto kami ng pagkaing Pilipino, nagsisimba, at tinatrato nila ako na parang tunay na kapamilya. Sa kasalukuyan, 3 taon ko nang naglalaro ng volleyball sa Pilipinas. Ang natutunan ko sa bansang ito ay hindi lamang mga kasanayan sa volleyball, kundi pati na rin ang pagiging tao, ang kahulugan ng pagsisikap, at higit sa lahat, ang kahalagahan ng ugnayan sa pagitan ng mga tao. Si Maya ay nasa high school na ngayon at isa sa mga alas ng kanilang volleyball club. Noong isang araw, pinanood ko ang kanyang laro at nakita ko ang isang maganda at hindi sumusukong paglalaro tulad ko noon. Napakaganda ng iyong laro, Maya, sabi ko sa kanya pagkatapos ng laro. Sumagot siya ng may kagalakan. Kayo po kasi ang nagturo sa akin, Ate Alexandra. Ang mahalaga ay hindi ang pagkapanalo o pagkatalo, kundi kung gaano tayo nagsisikap. Taos-puso kong iniisip na ang torneo na nagtapos sa aming pagiging kulelat noong taglagas ng 2021 ay ang pinakamahalagang karanasan sa aking buhay. Kung hindi ko nakilala si Maya noon, wala ako rito ngayon. Sa huli, nais kong sabihin sa lahat ng nanonood nito na ang mga Pilipino ay nagbibigay ng suporta sa lahat ng nagsusumikap, hindi lamang sa mga nananalo. Gaano man kaliit ang iyong pagsisikap o hamon, makikita nila ito at bibigyan ng halaga. At iyon ang tuluyang nagpabago sa aking buhay. Ngayon, mahal ko ang Pilipinas mula sa aking puso. Ito ang aking pangalawang tahanan. At hindi ko kailanman kalilimutan ang aking pasasalamat kay Maya, sa kanyang pamilya, sa mga tao sa kanilang komunidad, at sa lahat ng sumuporta sa amin noong araw na iyon. Ang tunay na halaga ng palakasan ay hindi ang pagkapanalo o pagkatalo, kundi ang paglalaro ng buong lakas, ang hindi pagsuko hanggang sa huli, at ang pag-iwan ng isang bagay sa puso ng mga nakapanood. Maraming salamat sa lahat ng Pilipino. Dahil sa inyo, patuloy pa rin akong nakakapaglaro ng volleyball araw-araw, at mula ngayon, patuloy akong maglalaro ng buong lakas para sa inyong lahat. Salamat po.